ang thesis mo 100 pages. Pero yung cover letter, ni isang page hindi mo maayos, nakakatawa pakinggan pero 'di ba masakit din isipin? Para kang tumakbo sa isang marathon tapos nadapa ka sa finish line. Sa college, sanay na sanay ka sa 100-page thesis, sa mga gabing walang tulugan para lang matapos ang research, sa walang katapusang revisions, at sa kaba ng thesis defense. Feeling mo, pagkatapos noon, kaya mo nang harapin lahat. Pero heto ka ngayon, naghahanap ng trabaho. At yung isang simpleng cover letter na isang page lang, hirap na hirap ka. Parang mas madali pa atang bumalik sa college at ulitin ang thesis mo. Ito yung malaking irony ng fresh grad life, di ba? Isipin mo, ang dami-dami mong natutunan sa loob ng 4 o 5 taon sa school. Kabisado mo yung mga komplikadong formulas, yung mga theories na kailangan mo pang i-recite, at yung iba't ibang research methods. Pero, yung isang basic na skill na kailangan mo para makapasok sa real world, sa mundo ng mga professional, hindi man lang nasilip sa classroom, hindi tinuro sa'yo kung paano ibenta ang sarili mo sa isang papel. Kaya ang ending, para kang na-freeze. Nakatitig ka lang sa kumukurap na cursor sa screen ng computer mo. Iniisip, saan ako magsisimula? Ano ba ang dapat kong isulat dito para mapansin ako? Naalala ko tuloy, yung kwento ng isang kaibigan kong fresh grad. Sa kanila, siya yung nag-top sa thesis defense nila. Galing, di ba, perfect score, puro papuri mula sa panel. Pero nung dumating na sa punto na kailangan na niyang mag-apply ng trabaho, halos 2 oras siyang nakatitig sa isang blank Word document. Para saan? Para lang sa cover letter. Sabi niya sa akin, "Pre, parang mas mahirap pa to kaysa sa paggawa ko ng buong chapter 4 ng thesis namin." At alam mo, naniwala ako sa kanya. Kasi totoo naman, hindi ka nag-iisa sa laban na yan. Hindi lahat ng tao, lalo na mga fresh grad, ay natural na marunong gumawa ng isang compelling na cover letter agad-agad. Hindi yan parang 2+2 na alam mo na agad ang sagot. At kung nahihirapan ka, hindi ibig sabihin noon na bobo ka o may kulang sa'yo. Hindi yan ang basehan ng talino mo. Ang ibig sabihin lang nito ay simple lang. Hindi lahat ng kakailanganin mo sa trabaho ay matututunan mo sa loob ng 4 na sulok ng classroom. May mga bagay na kailangan mong matutunan on your own sa labas ng eskwelahan. Kaya kung ikaw yung tipo na pinagpapawisan pa rin sa paggawa ng cover letter, okay lang yan. Huwag mong i-pressure ang sarili mo. Huminga ka muna. Pwede kang mag-practice. Pwede kang maghanap ng mga templates online pero huwag mong kopyahin ha. Gamitin mo lang bilang guide. At mula doon, unti-unti mong buuin at ayusin ang sarili mong style. Humanap ka ng boses na nagre-represent sa kung sino ka talaga. Hindi mo kailangang maging perfect agad. Walang one-size-fits-all na formula para dito. Ang mahalaga ay nagpapakita ito ng iyong personality, ng iyong skills, at ng iyong genuine na interest sa ina-applyan mo. Tandaan mo ito, ang cover letter, hindi ito ang sukatan ng buong pagkatao mo o ng lahat ng pinaghirapan mo sa college. Isa lang itong tool, isa lang itong susi para mabuksan mo yung pinto papunta sa interview. At kapag nandoon ka na, doon mo na ilabas ang lahat ng galing mo. Ngayon, gusto kong malaman, ikaw ba, nahirapan ka rin ba sa pagsulat ng cover letter mo? Anong kwento mo? I-comment mo naman yan sa baba para malaman nating hindi tayo nag-iisa sa struggle na to. At kung nakahanap ka ng value sa usapan natin ngayon, i-follow at i-subscribe mo na rin ang Aftergrad PH para sa mas marami pang real talk at tips para sa life after graduation. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod.